Kaninang umaga, pag-uwi ng asawa ko galing trabaho ay meron siyang dala na isda. Etong bangus guys at etong maliliit na isda, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Kaya agad kong nilinisan. At yung bili daw niya nito ay mura nga lang daw kasi nga eto na lang yung natitira kaya pinaubos na lang sa kanya. At kahit marami tong tinik etong bangus guys, paborito talaga namin tong bangus lalo na kapag iprito mo at merong kamatis at merong sawsawan na tuyo at saka kalamansi. At lalo na guys, kapag isigang mo, paborito talaga naming dalawa yung sinigang na bangus or kahit anong sinigang guys. Kaso nga lang yung mga anak namin, hindi nga masyadong kumakain ng sinigang. Kaya nung natanggalan ko naman, etong mga lamang loob, etong bangus, sunod ko namang nilinisan, etong mga maliliit na isda at tinanggalan ko lang naman ng tinai. Pagkatapos, nung natanggalan ko na nga at nilinisan ko na yung ibang isda, ay hiniwa-hiwa ko naman etong bangus. Yung isang perasong bangus, hiniwa ko to ng 4 na peraso para naman medyo marami. At nung nahiwa ko naman, ay nilagay ko naman sa ref. At pagkatapos, ay nagluto na ako, nagprito na ako nitong isda para makakain naman kami ng almusal dahil mag alas 8 na yan ng umaga. At para bago matulog yung asawa ko ay may laman na yung tiyan niya. At fast forward, nakaluto na nga ako at nakakain na kami ng pang-umagahan. So ko naman ginawa, syempre as usual, ayun namang ligpitin dito sa bahay. Maghugas na muna ako ng mga pinagkainan namin. Pagkatapos ko maghugas, ay nilinisan ko naman etong lababo namin kasi nga sabi ng asawa ko kinabukasan daw ay bibilhan na daw niya yung gasol namin at sobrang saya ko kasi nga para naman hindi na ako mahirapan magluto dun sa labas kasi alam niyo naman maaga talaga ako gumigising para magluto at ang hirap guys kapag dun sa labas ako nagluluto lalo na kapag umaga kasi nga sobrang dilim at lalo na kapag umuulan ay nababasa pa ako kasi nga medyo distansya kasi yung luto ang kahoy namin dito sa bahay kaya pahirapan lalo na kapag umuulan. At yun na nga guys, pagkatapos ko nga hugasan eto mga plato ay dinamay ko na rin dito sa may lutuan ko kasi nga medyo malikabok na rin dito dahil hindi ko na nga to nagagalaw simula nung walang laman yung gas namin. Nung natapos ko na nga ang linisan dito sa may lababo ay binalik ko naman etong lutuan ko. Pagkatapos sunod ko namang ginawa guys ay eto namang mga kawali ko dahil nga sobrang itim na talaga nito at kailangan ko talaga tong kuskusin para naman matanggal yung mga uling-uling niya. Sobrang hirap pa naman tanggalin etong mga itim guys at dumidikit pa talaga sa kamay mo. Kaya todo kuskus talaga ako niyan para naman tanggal yung itim na dumidikit sa kamay. At naalala ko lang noon nung sa bukid pa kami nakatira at nung mga maliliit pa kami. Kapag naghuhugas kami ng mga kaldero ay dinadala pa namin yan sa ilog at yung ilog ay malayo sa bahay namin. At yung ginagamit namin guys sa pangkiskis sa kaldero, yung buhangin at sobrang napakabilis makatanggal yung buhangin guys sa mga itim ng kaldero namin. Kahit wala kaming sabon na ginagamit, yung buhangin lang talaga guys at napakalinis pa at pumuti talaga yung mga kaldero namin. At kapag pumupunta kami ng ilog, dinadala na talaga namin lahat ng mga hugasan, yung mga plato, kaldero, yung mga galon na ginagamit namin pag-igib at yung mga labahan namin para isang puntahan na dahil nga sobrang layo kasi yung ilog dun sa bahay namin. Kaya dinadala na namin lahat at doon na rin kami naliligo.